Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at magandang araw din Yorme. Secretary, good morning at sa ating mga staff here sa studio at saka sa mga manonood nating mga kababayan. Good morning. Ito po ay simpleng pag-uusap lamang, one-on-one lang. Sanay naman tayo dito sa mga ginagawa natin noon. Pag nag-uusap tayo sa labas ng network, o nagkakape tayo dun sa... Kape Adriatico. Those are the days. So talagang ano lang, usapan para sa bayan. No? So let's go straight to the point. Umpisahan muna natin, Mayorang kwentuhan sa pangalan mo. Ano? Ang pangalan mo sa balota ay Francisco Domagoso? Isko Moreno Domagoso. Isko Moreno. We continue to use Isko Moreno, but under the rule, we need to put the surname. So, nagkasya naman doon sa, I think it's about 36 letters, yung boxes. No? So, nagkasya naman siya doon. So, makikita nila roon sa number 3 is Domagoso Isko Moreno. At ano ang kwento sa likod ng pangalang Isko Moreno? Bakit Isko ang naging pangalan mo? Francisco. My father, the Domagoso, is from Antique. My mother is from Samar. Almost the same story ng mga kababayan natin sa probinsya. Dekada-dekada na, and in the past, no, na nagpupunta sa Maynila, na babaka sakali, na may mapagharimunan. Yung nanay ko pumasok na kasambahay sa isang pamilyang abogado doon sa Tondo. Tapos yung tatay ko, nakita yung nanay ko, nakalawit niya, yun, ako yung bunga. Kaya sa Tondo na ako pinanganak. Very, napakasimpleng kwento ng isang pamilyang Domagoso. Ako'y solong tagapagmana. Nang bulubundukin. Nang bulubundukin, umuusok pa. Sabi ko nga, Yorme, na hindi naman nabago ang narrative mo. Mula nung nakilala kita, nung mga bata pa tayo, bata pa naman tayo, pero during those times, during the same stories, mahirap lang paniwalaan. No? Lalo na sa kalalagayan ko ngayon na parang napaka-imposible. But naging posible. At sa awa ng Diyos. Napag-usapan natin yan doon sa Adriatico. Napag-usapan natin yan doon sa podcast sa Man Cave Studio. Now, let's talk about work ethic, routine. Ano ang nabago mula nung ikaw naging basurero at ngayon? Schedule lang. Pero the habit is there. Nung nagbasurero ko, I tried to excel. Maging commit. Kung paano mag-excel is yung magkano kinita mo sa isang araw. Kasi yung basura ko, kolektahin mo eh. And depende sa'yo, sa yung work ethics mo, pwede kang yung namumulot ka na lang sa kalsada o pupunta ka sa tambakan, sa likod ng Divisoria Market, no, ng now Divisoria Mall. Sa likod nun may ilog, may tambakan doon. So may kalahig ka, so kung maabilidad ka, mangangalay ka doon sa tambak ng basura. Kasi, ang basura kasi from sako o drum, pagbuhos nila doon, sama-sama na doon yung ibang bagay na pwedeng pagkakitaan. PE, chickboard, tansyon dilaw, tansyon pula, aluminum, bote, o sibak. So, depende sa'yo. Kaya, yung napapanood ng mga tao sa Smoky Mountain, pag binubuhos yung truck, may dumadambang tao. So, kung ayaw mo ng ganun, you just go around in Divisoria, Carmen Planas, Ilaya, Tabora, tapos dito sa BF Homes sa may Intramuros, tapos yung Palacio del Gobernador, hanggang ngayon, buhay pa to. Sa likod ng Palacio del Gobernador, merong isang box doon. Basurahan yun. Ando doon yung mga ganito, yung puting coupon band. Kasi office yun eh. So, mahal kasi yan ang kilo niyan. 75 centavos kumpara sa dark paper na 35 centimos lang ang isang kilo. So, ako, ang goal ko lagi, malaki kita pag uwi sa bahay. So, pag kumita ako ng etneb, minsan, taquarents, ano na yun, malaki na yun. Dahil at that time, 750 lang ang kilo ng bigas eh. Actually, ginaganta pa nung araw eh. Ganta nung araw. Kaya,
So, may bigas ka na, ang problema mo na lang, ulam. O, yung tatay ko naman sa pier, siyempre, sa pier, pag wala kang tara, ibig sabihin hindi ka naka-duty, wala kang sweldo. So, at that time, may na-discover kaming pagkain na masarap naman. Chicken Joy Talagang masarap ang Chicken Joy ng Jollibee. Nakita namin na habang kinakalkal namin yung basura, may nakikita kami mga Chicken Joy na kinain ng tao pero may laman pa. Then, ang ginawa namin para mamatay yung germs, piniprito namin. Nilulubog namin sa kumukulong mantika. Yun yung alam ng tao na pagpag. Pero bacho yung tawag namin doon. So, may bigas ka na. Kaya kami, nagbabatuhan kami ng Chicken Joy araw-araw. Kinain mo nga lang. Yung tinira mo nga lang. Nalala ko 1999 tapos noong 2014 at yung mga pagkakataon in between ay nag-uusap tayo at yun nga nabanggit mo itong mga kinukwento mo sa amin ngayon at binanggit mo rin na yung celebration ng birthday, Coke ang gagawin. Coke lang, okay. Pag naka-isang Coke litro ka nung araw, yung resealable, they call it resealable, no? Botelya pa nung araw. Pag naka-Coke ka nung araw, medyo big time ka na. Pero madalas, sabi sa nanay mo, simba ka, tulog mo yan bukas, tapos na birthday mo. Hi, Makmak Pablo. Oy, maraming salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday, mamit ko kayo. Ingat ka. Maraming salamat.